Hi, good morning. Magandang lalo na po sa mga taga-subaybay po ng YouTube, sa mga vlogger, sa mga subscribers, sa ganun po naman sa mga ah, naglilibang, mga mahilig manood ng video. Ito po ang aking unang araw ng pagbabahagi, no, o sisimula na magbahagi sa pamamagitan ng video sa kung ano yung dapat natin i-share na pakikinabangan sa ngayon sa karapatan ng tao na pangkalahatan, pagkakapantay-pantay, siyempre sa isang pag-uulat kung saan ang karapatan ay papabor hindi lang sa iisang tao kundi papabor sa pangkalahatan. So marami po akong gustong ibahagi, pero unang-una po dito yung mga nauunawaan ko tungkol sa Biblia. Gusto ko yung unang-unang gusto kong maibahagi kung halimbawa po kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, no? Napakahalaga po na sa panahon ngayon ay alam natin, meron tayong basihan, meron tayong pruweba na pinanghahawakan na ang magiging basihan natin ay yung sarili nating kaalaman ukol sa kabutihan at sa kamalian, ukol sa tama, ukol sa mali. So lahat po tayo ay binigyan o pinagkalooban tayo ng Diyos na maunawaan yung mali, maunawaan yung tama, hindi para piliin yung mali, hindi para piliin yung tama. So paano po ba natin malalaman na tayo ay nasa panig lagi ng tama? So syempre, alam natin yung mali, dapat po nating iwasan. At alam natin yung tama, dapat po natin piliin lagi yung tama. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapipili po natin yung tama. Sabi nga po sa Bible ay ayon sa katulad nating Panginoong Jesucristo, meron tayong sinasabi na halimbawa sa pagtulong, mag-ingat sa pagtulong dahil merong pagtulong na alam mong mabuti pero sa iba ay masama. So for example, paano ba natin yun isa sa buhay? Halimbawa, talagang nasa puso mo yung pagtulong, merong isang lumapit sa'yo, humingi halimbawa ng pera, dahil nga nasa puso mo yung pagtulong, syempre on the spot tutulong ka. Pero kung mauunawaan mo yung salita na merong alam mong tama pero sa iba ay mali, wala kasi tayong katiyakan sa pagtulong natin. Kung basta pagtulong, lahat tayo gustong makatulong. Syempre, sabi nga, yung mga kriminal nga gumagawa rin ng mabuti sa pamilya nila. Kape po tayo. Tuloy ko po, no, yung ating paksa sa pagtulong. Ang ibig po sabihin nung merong alam mong mabuti o makakabuti pero sa iba ay masama. For example, yung tinulungan mo, binigyan mo ng pera kasi humingi nga ng tulong, so siyempre bibigyan mo ng pera. Kaya lang hindi mo naman alam na yung pagbigay mo ng pera, yung pala yung magiging dahilan na mapahamak yung binigyan mo ng pera. So syempre hindi mo naman yun maiisip dahil humingi lang naman siya ng tulong, hindi naman niya sinabi sa'yo kung para saan yung pera na kailangan niya. Yun pala, gagamitin niya yung pera sa hindi maganda, or either siguro kung hindi mo siya binigyan ng pera, hindi siya alis sa isang lugar at pupunta doon sa lugar kung saan siya makapahamak. So sa pagtulong, walang masama sa pagtulong. Kailangan lang natin maging balance. Tignan natin kung yung pagtulong natin sa kanya ay talagang makakabuti dun sa tutulungan natin. At hindi lang sa kanya papabor, kundi maging sa'yo ay papabor. Ibig sabihin,
hindi ka mapupunta sa isang usapin na tumulong ka na nakasama ka pa. Dapat balance. Pero ang number one na talagang pinaka-the best na pagtulong ay yung itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na kapag tumulong ka ayon sa Diyos. So paano ba yung pagtulong na naayon sa Diyos? Ang tao kasi kapag tumulong, limitado, may bilang. Correct me if I'm wrong, pero sa base sa sarili kong experience o sarili kong karanasan, sa dami ng taong nakahalubilo ko na, although hindi pa ako masyadong familiar sa tinatawag nilang alta sosyedad sa samahan ng mga mayayaman, yung mga talagang may pinag-aralan, kung tawagin ay talagang mga bachelor. Excuse me. Pero talagang pag sinabi nating tawag dito, pag sinabi nating minom lang ako ng kape, nakalimutan ko lang sasabihin ko, hindi ata pwede maging vlogger. Ayun, so sabi ng sa itinuturo nga ng Biblia, na base doon sa pangunawa na ipinagkaloob sa atin, dapat balanse tayo sa pagtulong. Ang pagtulong na maka-Diyos, pagka ipinagkaloob mo sa Diyos, ang laki ng kaibahan ng itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa itinuturo ng tao lang. Si Jesucristo man, ang ating Panginoon, siya man ay tao. At yun po ay hindi natin pwedeng i-deny, itanggi na siya ay tao, naging tao. Pero sa lahat ng tao, siya ang pinaka the best at talagang totoong tao. Kasi yung mga ginawa natin ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi natin kayang tumbasan, hindi natin mapapantayan. Sabi nga, kung dumadanas ka man ngayon ng pagkaapi, dumadanas ka man ngayon ng sobrang kalungkutan, sobrang kabiguan, maging sa pangarap man, maging sa pagkasabi man sa usaping puso, o pagiging broken family, kawalan ng trabaho, ikaw man ngayon ay may karamdaman, ikaw man ngayon ay nagugutom, nauhaw, higit pa doon yung pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Buhay yung itinaya niya para saluhin yung mga kasalanan natin. Ginawa niya yun para mabigyan tayo ng pagkakataon na makalapit ulit sa Diyos. So mga kapatid, gusto ko lang maging malinaw na para sa akin lang, dapat kapag ka nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, hindi ko sinasabi na hindi mahalaga yung grupo o sekta, pero dapat sa akin, ang gusto ko maging fair sa lahat, maging pantay-pantay. wala akong itatangi, wala akong i-sponsor sa inyo o ipakikilala na relihiyon o grupo, liban lang sa mga salita na galing sa Biblia. Alam naman natin na yung Biblia, although maraming pilosopo ngayon na nagsasabi na yung Biblia, tao lang din ang nagsulat. That is more than 101% true, tunay. Saka malimit pagka may mga nagbabahagi ng mga ganitong salita, nasanay tayo na marinig ito sa mga pastor, sa mga preacher, sa iba pang mga kilala na nagpapahayag ukol sa mga ganitong salita. Pero sa Biblia, tanging ating Diyos Ama ang nakakaalam kung sino sa atin yung
binigyan ng ganitong gawain, hindi po pare-parehas ay inilagay sa pagsasalita. Merong inilagay, yun yung sinasabi sa Biblia na nasa iisang katawan tayo, pero ang katawan ay may kanya-kanyang bahagi. So kung mapapansin natin, merong kamay, may mata, merong paa. So ang kamay ay umaakay, ang paa ay lumalakad, ang mata ay nakatingin. So dapat ang mata natin nakatingin lagi sa tama para lumagay sa tama. Ang salita natin ay gamitin sa tama, ang isip natin gamitin sa tama, no? Hindi naman natin maiiwasan na makaisip ng masama, kasi kasama yun, bahagi yun ng comparison para laging piliin yung tama. Hindi yun ibig sabihin na pumasok sa isip mo yung mali, yung masama, ayun ang gagawin mo. So dapat pag pumasok yung masama sa isip mo, kasunod nun, tsak na alam mo rin, papasok din sa pangunawa mo na yun ay mali. So ano ba ang kapalit ng mali kapag di mo yung pinili? Siyempre, doon ka sa tama. Medyo magulo pa, no, yung paliwanag ko ngayon kasi first time ko lang, hindi pa ako ganun kapuli na handa talaga na magbahagi ngayong araw na ito. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo na pagdating sa reliyon, lahat ng grupo ngayon na kilala ninyo, na alam ninyo na masasabi natin maka-Diyos, walang masama sa reliyon, walang masama sa grupo. Ang gusto ko po, yung nalalaman ko ay makatulong sa lahat ng sekta, sa lahat ng relihiyon, sa mga lumalapit sa ating Diyos Ama na sa pamamagitan natin Panginoon Jesucristo. Ang Biblia po ay totoong tao lang ang gumawa niyan, kasi wala namang ibon na pwedeng gumawa niyan, walang bato na pwedeng magsulat ng Biblia, at wala ring rebulto na pwedeng magsulat niyan, no? So talagang tao ang dapat utusan ng Diyos na gumawa niyan, kasi tao naman ang binigyan niya ng puso, binigyan niya ng isip, na kaya nga yun yung meaning na kawangis, tayo yung kawangis niya, kasi tayo yung pinaka itinuturing niyang mga anak na may kakayahan na gumawa ng ganon. Hindi ibon, hindi bato, hindi punong kahoy, tao talaga ang gagawa niyan, no? So ibig po sabihin, hindi ako namimiloso po. Sa akin totoo lang, yung totoo lang, wala naman talaga ibang magsusulat niya. At saka kung hindi mo paniniwalaan yung Biblia dahil sa tao lang ang nagsulat niyan, ang roots ng kaalaman natin sa Biblia ay sa Diyos, hindi po ba Biblia? Ibig sabihin, pag binaliwala mo yung Biblia, ay di baliwala rin yung mga itinuturo sa iyo ng mga unang nagtuturo sa iyo, unang nagpakilala sa iyo. Dahil lahat ng tao, ang kaalaman na pinanggalingan ay Biblia. So, sa mga pilosopo, maraming salamat po, no? Papuri para sa Diyos dahil nariyan kayo para mas higit namin makita yung mga ginawa ng Diyos, na kahit magsama-sama pa ang 1 bilyong pilosopo sa buong mundo ay walang makakagawa, walang makakapantay sa ginawa ng Diyos. Dami ng pilosopo ngayon, yung iba siguro hindi lang 10 kurso ang pinag-aralan sa pamimilosopo, pero wala pang nakagawa ng sarili niyang buwan sa kalendaryo. Siguro meron, pero yung totoong buwan kagaya ng ginawa ng Diyos, wala pang nakagawang pilosopo ng ganyan. Saka sa panahon ngayon, lahat ng pilosopo, nakikita mga nakakasalubong ako sa karsada, no? Apektado ng pandemic, hindi nila magawang mamilosopo ngayon. Lahat sila may mask. So ako, nasa loob ako ng bahay, so okay lang, wala naman akong katabi, okay lang, wala akong mask. So balik tayo dun sa ibinabahagi ko sa inyo. Napakahalaga po na sa panahon ngayon ng pandemya ay meron tayong basihan, meron tayong pinanghahawakan na kaalaman kung paano talaga lalapit sa Diyos,
na tayo mismo sa sarili natin ang nakakalam kung ano ang tama at kung ano ang mali. Yun po yung susundin natin. Hindi ko sinabing magkanya-kanya tayo, pero pag nagkanya-kanya tayo ng gawain pero lahat ay tama, pag nagsama-sama yung mga ginawa natin, iisa rin po ang kauwian natin. Sa Diyos tayo, sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na sa dami ng mahuhusay magbahagi ng mga ganitong salita, mga nag-aral, nagpakadalubhasa, yung iba talagang tumatak na, hindi lang sa isip, no? Talagang yung iba yata may parang may rebulto na sila, meron na silang rebulto sa pagpapahayag bunga ng pagpapahayag nila sa akin. Ako di ko kailangan ng rebulto, ayaw ko nun. Di ko kailangan na paniwalaan ninyo ako, di ko kailangan na pasalamatan ninyo ako, kasi kung hindi ako binigyan ng Diyos ng buhay, ng kakayahan na magsalita, ng kaalaman na hindi niya ako binigyan ng talento, wala, hindi ko maisasagawa ito ngayon, hindi ko ito maibabahagi sa inyo. So itinataas ko sa ating Panginoon Diyos, pangalan natin Panginoon Jesucristo, kung bakit ako ngayon ay nakakapagpahayag sa inyo. So maraming salamat sa ating Panginoon Diyos, sa pangalan natin Panginoon Jesucristo. Gusto kong ipaunawa sa inyo na napakahalaga po ng Biblia, no? Gaya nga po na sinabi ko, maraming magagaling ngayon magpaliwanag, magbahagi ng mga salita hinggil sa mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo na naayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. May pastor, may pare, may obispo, no, nariyan sila. Hindi sila masama. Walang masama sa pagiging pastor, walang masama sa pagiging obispo, walang masama sa pagiging pare, no? Sa pagkakaunawa ko sa mga nilalaman ng Biblia na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga salita ng ating Panginoong Jesucristo ay nanggaling din sa ating Amang Diyos, no? Kaya nga sinabi sa Biblia na si Jesucristo ang salita ng Diyos, kasi kung ano yung gustong sabihin sa atin ng Diyos, ng ating Diyos Ama, si Jesucristo, kay Jesucristo niya ipinagkatiwala para sabihin sa atin. So yun yung ibig sabihin na si Jesucristo ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kuya, ate, sana makatulong sa inyo ngayon panahon ng pandemya, panahon ng kahirapan, no? Tayo ngayon ay talagang sinusubok, no? Paraan ito upang lubos nating makilala ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos, ng ating Diyos Ama. Nung nagpapakilala siya sa atin, kaya tayo dumadanas ngayon ng ganito, hindi dahil sa siya ang gumawa niyan, hindi siya ang gumawa niyan. Kailanman ang Diyos ay hindi naghangad na ang tao ay mapahamak, na ang tao ay masaktan, no? Hindi naghangad ang Diyos, kailanman hindi naghangad ang Diyos ng ganyan. Pero ipinapahintulot niya na maranasan natin yan, hindi para tayo ay masaktan, hindi para tayo ay magrebelde, kundi para makita natin, hindi lamang para makita, kundi para hanapin natin siya, no? Sa tamang paraan, sa tamang gawain, sa tamang pananalita, sa tamang pagtulong. Naroon palagi yung presensya ng ating Panginoon Diyos. Napakahalaga po ng Biblia, dahil ang Biblia ang tanging nakakaalam sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Biblia lang ang nakakaalam ukol sa ating Panginoong Jesucristo. Walang katulad ko na bagito na hindi naman nag-aral sa ganitong
pagpapahayag, walang sino man na nag-aral ng 20 years to 30 years ang makakapantay sa edad ngayon ng Biblia. Walang makakapantay sa totoong kaalaman ng Biblia. Dahil tanging Biblia ang perpektong makapagsasabi sa iyo kung sino at ano ang ating Panginoong si Jesucristo. So yun ang number 1 na kahalagahan ng Biblia. Ikalawa, sa dami ng magagaling ngayon magpaliwanag, magpahayag, wala po ibang nakakaalam kung ano ang totoong kalooban ng Diyos. Tanging ang ating Panginoong si Jesucristo lang. So dalawang bagay po. Saan matatagpuan ang ating Panginoong si Jesucristo? Sabi sa Biblia, kapag may nagsabi sa inyo na ang ating Panginoong si Jesucristo ay naroon, nariyan, huwag daw po kayo maniwala. Kayo na po ang bahalang humusga. Ituturo ko kung nasaan sa inyo direkta ang ating Panginoong si Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo po ay makikilala ninyo sa Biblia. At ang Panginoon Diyos po, ang ating Diyos Ama, ay makikilala ninyo sa pamamagitan ng ating Panginoong si Jesucristo. Ganun po ka-importante yung Biblia. Siguro yung iba walang time dahil prior nila yung prior natin. Lahat naman tayo prior natin yung makapagtrabaho para syempre may pangtustos tayo sa ating pamilya, no? Masakit man na isipin, pero talagang lahat tayo kailangan kumayod para kumain. Walang mali doon, pero dapat din po natin malaman na ang pagkain po ay pansamantalang lakas lang yan, at yan po ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Pero ang buhay natin ay wala sa pagkain, nasa Diyos. Dahil kung ang pagkain ay siyang buhay, ewan ko lang, pero marami ako nababalitaan na mahinga. Bago mamahinga, kakakain lang. Bago matulog, na hindi nagumising, kakakain lang, no? Mga basihan na totoo, no? Talagang nasa realidad. So sana po makatulong sa inyo itong pagbabahagi ko. Pagpasensyahan niyo na po kasi hindi talaga ako professional. Ika nga, hindi ko ito pinag-aralan, at hindi ko po hinihiling na ako'y paniwalaan ninyo, no? Hindi ko po hinihiling na, dahil sa totoo lang, idol ko kasi hindi ko rin kayang pantayan si Pablo nung siya ay bago siya maging Pablo ay sa kanyang unang pangalan. So yan po ang isang pruweba na ako hindi professional. Marami akong nauunawaan, maraming ipinapaunawa sa akin ng Biblia, pero talagang iilan lang yung verse na kabisado ko. Malimit ang natatandaan ko, ang talagang tumatak sa puso at isipan ko, yung mismo mga salita na pwede mo sa buhay. You know, for example na wag ikaw ang maging dahilan para magkasala yung kapwa mo. So paano ba yun? Paano ba natin isa sa buhay yun? Halimbawa, meron kang kasama na mangungupit, no? Mangungupit. Sumenya sa sayo na wag maingay. Pag siya ay pinayagan mo na ituloy yung pangungupit, hindi mo siya inawat, so maisasagawa niya yung pangungupit. Ibig sabihin, pinabayaan mo siya. Papasok ngayon doon yung salitang huwag ikaw ang maging dahilan para magkasala ang kapwa mo. Although hindi mo intentional na gawin niya yun, hindi mo siya inutusan, pero dapat ay may alam ka na paraan, salita na maaaring magpabago sa isip niya para hindi ituloy yung pangungupit. Kasi sumenya sa sayo eh. So may andun na yung responsibilidad mo na maiiwas siya sa ganung pagkakamali. So ganun tayo tatanggap ng ating kapwa, ng pantay-pantay tayo, no? Alam niyo po, no, sa mga naranasan ko na, sa mga ang karanasan ko, hindi natin maipapantay sa karanasan natin, Panginoon.
ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko dapat na ibatay dito o ibase ang aking sarili, pero nakalagay naman po sa Biblia na ang tao ay magpapahayag ng ukol sa lupa at ang makalangit ay magpapahayag ng ukol sa langit. So ako po ay tagalupa, magpapahayag ngayon ako ng ukol sa lupa. Ito yung bahagi ng life testimony kung paano mo ngayon nagagamit yung kaalaman mo sa Diyos sa pamumuhay. So kapag usaping panlangit, wala tayong ibang paniniwalaan kundi ang mga salita mula sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil yung mga salitang yon, galing yun sa ating Diyos Ama. Kaya kahit maraming nagsasabi na mahusay ako sa pagpapaliwanag, mahusay ako sa pagbabahagi, hindi ko siya ina-accept na ako ay maging pastor, dahil ang responsibilidad o pagbabalikat sa isang pastor para sa akin ay hindi ko sinasabing masama ang maging pastor. Walang masama sa pagiging pastor. Hindi ko lang siya kayang tanggapin dahil parang hindi ako required doon. Parang hindi wala pa ako sa, kumbaga, hindi ako valid. Hindi ako valid. Maraming ko question sa akin kapag tinanggap ko yan, kasi unang-una talagang purely Bible ang bagamat may mga nakasama ako na mga pastor din na nagbahagi sa akin para lubos ko maunawaan yung mga bagay-bagay na hindi ko nauunawaan sa Biblia. Pero ganun pa man, mas pinahalagan ko talaga yung Biblia. No, hindi ko sinasabing walang halaga lahat. No. Dalawang bagay po yan sa mundo natin ngayon. Merong importante, merong mahalaga. Pero meron namang mas importante at mas mahalaga. So minsan, diyan pumapasok yung importante ang magsimba, pero mas importante pumasok sa trabaho. No? Mas mahalaga ang makinig, pero mas mahalaga ang pumasok sa trabaho. So dalawang bagay. Hindi ko sinasabi na yung importante at mahalaga na words ay walang baliwala na. Meron talagang priority tayo na dapat unahin. At malimit, lahat tayo doon sa pinaka at sa pinakamas, doon tayo lagi napupunta. So sa akin ngayon, ang purpose po ng video ko, pinakamahalaga po sa akin yun at pinaka-importante ay maibahagi ko sa inyo kung gaano kahalaga at kung paano dapat gawing mas priority ang pakikinig sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at ang mas pagpapahalaga sa pagbabasa ng Biblia kaysa sa pakikinig sa mga kagaya ko o sa mga iba pang hindi namin kayang pantayan ang edad ng Biblia, no, sa kaalaman tungkol sa Panginoong Jesucristo. At hindi natin kayang pantayan ang kaalaman ng ating Panginoong Jesucristo dahil ni isa man sa amin na naguulat o nagbabahagi o mensahero kung tawagin ay wala pang nanggaling sa langit at inutusan ng Diyos na bumaba dito sa lupa para magpahayag. Kayo mismo po ang makapagpapatunay na ako man ay tao lang. At ako po ay hindi basta tao lang. Ako po ay makasalanan na tao rin. At hindi ko po ipinagmamalaki sa inyo yung na ako ay sinungaling, na ako ay marami nang ginawang mali. No, hindi yun ang ipinagmamalaki ko sa inyo. Hindi ko sinabing ako ay makasalanan, then proud ako. Inaamin ko sa inyo ang kasalanan ko, then proud po ako sa pagpapadama ng pagmamahal ng aking Panginoon Diyos. No? Kasi sa kabila ng mga kasalanan ko na hindi kayang patawarin ng tao lang, pinagpapala ako ng Diyos, pinagabayan ako ng Diyos. Ang mga aral ng ating Panginoong Jesucristo ay tumutulong sa akin para makapanatili ako na unti-unti alisin yung masasamang gawain, masasamang salita at masasamang pag-iisip. So yun, ganun yun ang epekto ng Biblia, ng mga ganun ka-power yung mga salita ng ating Panginoong Jesucristo kapag bumase ka sa sarili mong pangunawa na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ukol sa mali at sa tama. Lahat po tayo niyan ay meron. No? Kailangan po natin yung gamitin. Kailangan po natin yung alamin. So, siguro po isang ikling panalangin ang naiaalay ko sa ating lahat ngayon. No? Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, niloob mo, Ama, na ang mensaheng ito ay maibahagi ko sa mga makakapanood nito ngayon ay
hindi lamang sila Ama ang hinihiling ko na pagkalooban mo ng kagalingan, ng kapayapaan, ng kapanatagan ng puso at isipan, kundi maging ang pamilya nila, kaibigan, mga kapatid Ama, maging ang mga tao Ama na nangangailangan Ama ng kaligtasan ay ilayo mo Ama sa panganib na banta ng panahon, panganib na banta ng pag-iisip ng masama ng aming kapwa, panganib na dulot ng pandemya ito, at sa mga trahedya, higit sa lahat ay sa mga tukso. Nawa Ama ay ikaw ang manaig sa aming puso at isipan, patuloy mo kaming bigkisin sa iyong banal na pag-ibig Ama, at maging ang mga taong namumuhay sa hindi mabuting gawain, mga taong namumuhay sa hindi matuwid, sila man Ama ay kahabagan mo, doobin mo Ama na ikaw ay makilala nila sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo bilang isang tunay na Diyos na walang katulad at walang kapantay. Ikaw Ama, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na matuwid, Diyos na makatarungan, Diyos na mahabagin, Diyos na nagbibigay buhay sa aming lahat. Ikaw Ama, ang aming Diyos na pag-aalayan palagi ng papuri at pasasalamat, at sa iyo kami lagi lalapit sapagkat ikaw ang aming tunay na kaalaman, ikaw ang aming tunay na kalakasan. Ikaw Ama, ang aming Diyos magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, hindi ko na po hihilingin sa inyo na ito ay maibahagi ninyo, hindi ko na hihilingin sa inyo na ito ay gustuhin ninyo, na ang nasa sa inyo po kung ito ba ay mali, kung ito ay tama, na ito ay i-like, ito ay i-share, nasa sa inyo po, no? Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos sa pangalan natin Panginoon Jesucristo. Mabuhay po tayo na.